Are y'all ready for this? Noong March 2, 2024, ay nagulantang ang mundo ng showbiz nang napabalitang namatay si Miss Jacqueline Jose sa edad na 59 years old lamang sa atake sa puso. Hindi po kasi napabalitang may sakit si Jacqueline Jose o nagkasakit ito. At hindi rin siya bukhang may sakit, di po ba? Ano kaya ang posibleng dahilan? Bakit po siya inatake sa puso? May koneksyon kaya dito ang COVID-19 pandemic? Posible ba na maiwasan ang pangyayaring ito? At ano ang pwede po nating gawin para hindi po tayo maagang atakihin sa puso? Alam niyo po ba na sabi sa pananaliksik ay tumaas ang heart attack rate simula noong COVID-19 pandemic? Dahil ang virus na ito ay meron po epekto sa ating cardiovascular system kahit sa mga taong wala naman po sakit sa puso dati. Kahit pa daw ang naging infeksyon mo sa COVID-19 ay mild, ay tumataas pa din daw ang panganib mo na magkaroon ng stroke, heart attack o heart failure ilang taon pagkatapos na makarecover ka. Nadiskubre ng pananaliksik ng overall heart attack rate ay tumaas by 14% sa lahat po ng edad simula po ng COVID-19 pandemic. At sa sumunod po na taon, noong 2022 ay tumaas po ang heart attack by 19.6% sa edad po na 45 to 64 years old. At sa 65 years old naman po and older ay tumaas po ito by 13.7%. Pero ang edad po na 25 to 44 years old ang may pinakamataas na pagtaas. 30% po ang itinaas. At sabi po ng mga sayantipiko ay hindi pa rin daw po nila masyadong naiintindihan kung bakit nagkakaganito po. Ang sabi po ng isang doktor, ang posible daw pong koneksyon ng COVID-19 doon sa pag-atake po sa puso ng mga taong ito ay posible daw dahil doon sa may epekto daw ang virus na ito sa ating pong cardiovascular system. Tulad na lang halimbawa ng paglapot ng ating dugo na maging sanhi na magbuo-buo po ito at magkaroon po tayo ng pagbara sa ating pong mga ugat. Pwede din ito maging sanhi ng pamamaga po ng ating mga ugat at idagdag pa dito yung stress dahil po nagkaroon ka ng infeksyon sa pagkahawa at pagkasakit mo at yung stress dahil sa pangyayari at syempre po ang epekto ng pandemic sa kabuhayan mo na pwede po magpataas ng iyong blood pressure naman at maging sanhi ng atake sa puso. Sabi din sa pananaliksik, pag ikaw daw ay maraming beses na nagkaroon ng COVID-19 infection, ay mas nagiging mas mataas ang risk mo or panganib mo sa pagkakaroon po ng atake sa puso. Alam niyo po ba na itong mga 18 to 44 years old, sabi po sa isang survey ay hindi po naniniwala na sila po ay nasa panganib na magkaroon po ng atake sa puso. 47% of the time. Kasi di ba mga bata pa nga. Dahil po dito ay hindi po nila pinapansin kung ano yung mga sintomas na meron na pala sila para sa atake sa puso at hindi din po sila nagpapadoktor. Kaya napakahalaga po talaga na malaman po natin kung ano po yung mga panganib na ito. Nang sa ganun po ay maaga po tayong magpadoktor at maaga po itong maagapan. At syempre po papagalin yung paglala po ng ating kondisyon. Kung bata pa lang ay meron na po tayong gagawin. Napakahalaga po na itong kondisyon na ito ay malaman natin sa murang edad. Kasi life-saving po talaga yan. Dahil pwede po tayong gumawa ng mga hakbang para hindi na po talaga ito lumala pa. At natuklasan din po sa isang pag-aaral na marami po ang hindi nakakaalam kung ano ba yung mga sintomas bago po tayo atakihin sa puso. Dahil hindi lang naman ito basta atakihin ka na lang. Meron pa tayong mararamdaman several months, several years prior po na tayo ay atakihin sa puso. Bihira lang po talaga yung walang nararamdaman at diretso na lang atakihin sa puso. Kasi po, kung maaga po natin itong nalaman at kung tayo po ay nasa panganib, ay syempre maaaksyonan po natin ito kaagad, di po ba? At napakarami pong hakbang na pwede po natin gawin para hindi po talaga ito mauwi sa pag-atake sa puso na bata pa po ang edad mo. So, ano ba itong atake sa puso? Ito po ay tinatawag din na myocardial infarction at nangyayari po ito pag nawalan po ng blood supply ang ating pong puso at magiging sanhi ito na hindi na po gumana yung ating pong mga muscles sa ating pong puso. Siyempre, hindi na po ito magpapump, titigil na po ito. Bakit ba nawawala ng oxygen? Dahil nga, nagkakaroon ng bara-bara yung ating pong mga ugat at ang tawag po dito ay atherosclerosis. Itong atherosclerosis po ay mga taba, mga calcium, mga toxins na dumikit na po doon po sa ating mga ugat. At nagkukos nga po ito
na tumigas yung ating ugat at magkaroon po ng mga bara-bara. Ano ba ang mga karaniwang palatandaan na ikaw pala ay inaatake na sa puso? Siyempre, numero 1 na po talaga dyan, yung tinatawag po natin na chest pain. Sumaari po itong dumating na biglaan, tumagal po ng ilang minuto, o unti-unting lumilitaw. At sa maraming kaso po, ang sintomas na ito ay nararamdaman po ng isang tao mga ilang linggo bago po talaga yung tuluyang pagbara ng puso po natin at atakihin na po talaga tayo sa puso. So yung isa pa po ay pwede po tayong magkaroon ng pain po sa ating shoulder, sa ating pong likod, sa ating pong sikmura. Tawag po dito ay referred pain. So, hindi po talaga sumasakit doon mismo sa dibdib po natin. Pananakit po dito sa kaliwang braso o kaya po pangangalay ng kaliwang braso po natin. Kapus ka sa hininga, yung para bang hinahabol mo yung iyong hininga. Yung iba po ay nahihilo, napapagod, at yung iba naman ay pinagpapawisan po ng malamig. Paano mo alam na ikaw pala ay may mataas na panganib sa atake sa puso? Aba, numero 1 na po dyan, pag ikaw po ay naninigarilyo, pag umiinom ka ng alak, pag puro processed foods po ang iyong kinakain. Pag umiinom ka ng soda, lagi. Pag palagi kang stress. Pag hindi ka nag-exercise, mataas yung cholesterol mo, mataas yung blood sugar mo, mataas yung presyon mo, overweight ka. O kaya ngayon, yung pagkakaroon mo nga ng COVID-19 infection. Maiiwasan po natin o mapababa po natin yung risk na tayo po ay maatake sa puso kung babaguhin po natin yung ating pong lifestyle. So, kailangan po natin mag-ehersisyo, kailangan po natin kumain ng healthy, iwasan po natin lahat ng bisyo. At sigurado po na mapababa po natin yung ating panganib po na magkaroon po tayo ng atake sa puso.